Hanggang ngayon, marami pa ring fans ang kinikilig at umaasang magkakaroon ng real-life relationship sina Kim Chiu at Paolo Abellino. Malakas kasi ang chemistry nila sa mga projects like teleseries at guest appearances, kaya nabuo ang solid fanbase na Kim Pao. Dahil sa natural nilang closeness at kilig moments, both on and off-screen, maraming netizens ang patuloy na umaasa na sana maging sila rin sa totoong buhay. Pero sa mayon, wala pang official confirmation na sila ay magkarelasyon. Pareho nilang pinapahalagahan ang privacy nila. Madalas nilang sinasabi na masaya sila sa kung anong meron, friendship or working relationship. Pero fans are still hoping. Pero hanggang ngayon, kilig with a bit of mystery pa rin ang status nila. Sa totoo lang, hindi na nakakagulat kung bakit patuloy itong pinag-uusapan. Malakas kasi talaga ang impact ng tandem ni na Kim Chiu at Paolo Abellino. May natural na chemistry na bihirang makita, kaya madaling kapitan ng kilig ang fans. Kapag may konting interaction lang sila, mabilis na nagiging issue o balita. Opinyon ko dito, normal lang na umasa ang fans dahil sa nakikita nilang connection. Pero mahalagang irespeto ang boundaries nila bilang mga artista at bilang tao. Minsan ang mystery o pagiging low-key nila ang lalong nagpapakilig at nagpapanatili ng interes. Sa ngayon, mas safe sabihin na malakas ang tambalan pero hindi pa malinaw kung may real-life romance. Kung totoo man o hindi, ang mahalaga, nakakapagbigay sila ng saya at kilig sa audience. Ikaw ba, team na sana sila na o okay na sa'yo na on-screen lang sila? Kung pag-uusapan ng balita tungkol sa patuloy na paghahanap o pag-ship ng fans kina Kim Chiu at Paolo Abellino, masasabi kong isa itong magandang halimbawa kung paano gumagana ang fandom culture sa Pilipinas, lalo na pagdating sa love teams. Una sa lahat, hindi may kahaila na may kakaibang chemistry talaga ang dalawa. Hindi siya yung pilit o scripted lang. Parang natural yung banter, yung tinginan at yung comfort level nila sa isa't isa. Ito yung klase ng connection na madaling mapansin ng viewers, kahit hindi ka hardcore fan. Kaya understandable kung bakit maraming tao ang umaasa na baka may something more beyond the camera. Pangalawa, malaki ang papel ng media at social media sa pagpalakas ng ganitong narrative. Kahit simpleng interaction lang, isang interview, isang tinginan o kahit biro, nagiging viral agad. Dinadagdagan pa ito ng edits, fan theories at kilig compilations na lalo pang nagpapalalim ng paniniwala ng fans. Sa ganitong setup, minsan nagiging blurred ang line between reality at entertainment. Pangatlo, interesting din tignan kung paano nag-evolve ang love team culture. Dati, halos expected na ang mga tambalan ay magiging totoonan. Pero ngayon, mas aware na ang audience na pwedeng hanggang on-screen lang ang lahat. Kahit ganon, hindi pa rin nawawala yung excitement ng what if sila na? At dito pumapasok yung appeal ni na Kim at Paolo. Hindi nila kino-confirm pero hindi rin nila totally dinideny in a way na nawawala ang kilig. Parang nasa gitna lang sila, which keeps people guessing. Sa kabilang banda, mahalaga ring tandaan na may personal na buhay ang mga artista. Kahit gaano pa kaganda ang chemistry nila, hindi ibig sabihin na obligado silang gawing realidad ang gusto ng fans. Minsan, mas nagiging healthy pa nga ang dynamics kapag nananatili itong professional at grounded sa respeto. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa posibilidad ng relasyon ni na Kim Chiu at Paolo Abellino. Mas malalim pa ito. Sumasalamin ito sa kung paano tayo kiligin bilang audience, kung paano tayo mag-invest emotionally sa mga kwento ng iba, at kung paano natin binabalanse ang fantasy at realidad. At siguro, yun din ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang Kim Pao hype dahil sa kombinasyon ng tunay na chemistry, mystery at hope. Sa huli, whether maging sila man o hindi, isang bagay ang sigurado. Nagtagumpay sila sa pagpaparamdam ng kilig na totoo sa maraming tao. At hindi lahat ng tambalan kayang gawin yon. May ilang dagdag na anggulo na pwedeng tignan sa balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paolo Abellino na mas nagpapalalim kung bakit patuloy itong pinag-uusapan. Una sa lahat, timing at career stage nila. Pareho na silang nasa mas mature na phase ng careers nila. Hindi na sila yung typical na pa-sweet love team na kailangang i-market bilang real couple. Dahil dito, mas nagiging intriguing ang dynamics nila.
Parang mas organic, hindi pilit at mas grounded. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming adult fans ang naa-attract sa kanila. Pangalawa, subtlety ang nagpapalakas ng kilig. Hindi sila overly showy o pabida pagdating sa closeness nila. Sa halip, yung mga maliliit na bagay, eye contact, timing ng jokes, body language ang napapansin ng fans. At minsan, mas malakas ang impact ng mga hindi sinasabi kaysa sa malinaw na inaamin. Ito yung nagiging fuel ng endless speculation. Pangatlo, fan culture ngayon ay mas detective mode. Kung dati sapat na ang interviews at TV appearances, ngayon bawat galaw nila ay pwedeng i-analyze, mula sa social media interactions hanggang sa off-camera moments. Dahil dito, mas mabilis nabubuo ang narratives, kahit minsan kulang sa solid na ebidensya. Pero ironically, ito rin ang nagpapasaya sa fans, yung feeling na sila mismo ang nakaka-discover ng clues. Pang-apat, posibleng strategy, intentional or not, kahit hindi nila direktang i-confirm ang kahit ano, may epekto sa popularity nila ang ganitong klaseng will they or won't they setup. Nakakatulong ito sa pagtaas ng engagement, pag-maintain ng public interest, at pag-build ng mas solid na fanbase. Hindi man ito planado, nagiging natural na branding nila bilang tandem. Sa reality check na hindi dapat kalimutan, mahalagang tandaan na hindi lahat ng magandang chemistry ay nauuwi sa totoong relasyon. At minsan, mas nagwo-work ang connection kapag walang pressure mula sa publiko. Sa kabuuan, ang balitang ito ay patuloy na nabubuhay hindi dahil sa malinaw na konfirmasyon, kundi dahil sa kombinasyon ng mystery, authenticity, at fan imagination. At sa totoo lang, minsan mas tumatagal ang ganitong klase ng hype kaysa sa mga konfirmadong relasyon dahil laging may tanong na, paano kung... Sa totoong tuturon, bahagi na rin ito ng entertainment. Hindi lang yung nakikita sa screen, kundi pati yung kwentong binubuo ng fans sa likod nito. Medyo diet daw. Of course, diet daw ang Kim Paulanda ngayon. Kasi walang masyadong ayuda. No? Parang nagdami nagtataka. Ano ba talaga? So, parang after a long time, parang first time daw na ganito katindi ang pagdadiet nila. So, anyways, kahit nga si Kim Chu for the longest time, ito na yata yung pinakahabang amount of time na parang hindi siya nag-update about kung yung mga yung whereabouts niya. So, yung mga ganon. But of course, alam naman natin, marami namang Kim Paulanja ang nagre-respect talaga sa kung anong desisyon ni Kim Chu, especially ni Kim Chu, 'di ba? Kung wala siyang chinichika, kung nasaan siya, nire-respect nila yan. But of course, naniniwala sila na after a week, lalabas at lalabas din. Yun kaya lang nga, sabi nga, but sobrang very secretive, hindi mahanap talaga, walang resibo ni Katiting, wala nakita sa airport. Kasi alam naman natin, pag mga ganitong moment, yung parang, especially sa Pilipinas, pag pa-Holy Week na, marami talagang nag-out of the country than out of town. So, madali silang makahanap ng resibo. Like recently nga, di ba, naglabasan yung Thailand photos ni Catherine Bernardo at ni Mayor. So, nakita yun sa Thailand airport. But anyways, yung kay Kim Chu, wala talagang paayuda ni Katiting kung saang airport siya. So, very, tagong-tago talaga. At kahit dito sa Pilipinas, hindi mahanap eh. So, napakagaling naman ni Kim Chu. But anyways, kung ano-ano tuloy yung naisip na marami. So, yung iba ay talagang, sabihin na natin talagang nag-adjust na lang talaga na sila na lang ang nagsasabi na eto, may nakita. Recently nga, may mga chika na may nakakita raw kay Kim Chu sa Paris talaga na nagja-jogging and then nagko-coffee. And of course, nakita rin daw na parang yun nga kasama rin din si Paolo Avellino. But of course, wala kasing picture eh. Sabi dun sa mga chika, napakabilis daw kasi ng mga pangyayari. So, hindi na nakuhanan. Ngayon di ba, ang importante kasi sa panahon ngayon ay resibo. So, hindi pwedeng parang masabi mo lang. But of course, nakapagpakilig din yun sa mga fans. Kaya lang, syempre, hindi sapat yung ganun lang chika. Actually, so medyo kaduda-duda pa rin. Ako personally, parang syempre ako kasi nagre-rely talaga ako sa resibo. Kung may picture ni Katiting. But of course, kasi ang dali naman ng description. Parang sinasabi nga na nakita si Kim Chu, nagja-jogging, ang ganda-ganda, napakaliit ng muka. Totoo naman yung description. But the thing is, of course, the resibo. So,
Pero of course, because of that, medyo nabuhayan sila, ang daming kinilig, but dun mo masasabi na, oo nga, no, yun talaga ang wini-wish ng maraming Kim Paulancia. So, it doesn't matter kung may receive or wala, but the fact na may mga ganong chika, kaimbento man yun or what, nakapagpabuhay ng dugo niya, nila, because ang tagal-tagal na nga naman, di ba? Parang ano ba, pa-please naman, kung baga nakikiusap ng mga fans, pakitaan nyo naman kami, pasilipin nyo naman kami, ni katiting dyan sa mga nagaganap sa inyo. But anyways, in terms of yung kay Paolo Abilino naman, of course, di ba, syempre, nagpo-post siya sa kanyang mga IG story. So, nakikita kung nasaan siya. At recently, of course, kitang-kita naman yung mga post niya. Kaya lang, syempre, ang gusto talaga nilang makita ay yung magkasama ang Kim Pao. Pero bakit nga ba walang lumalabas? Even before, naalala nyo yon, yung pinagpahulaan pa talaga kung saan ba talaga, dati di ba, kung nasa Palawan ba, or nasa Bataan pa, or nasa Maldives ba, or nasa ibang bansa ba, yung pinagtatalunan nyo at that time, pas may lumabas na picture na ganito, na very private, na dalawa sila nakatalikod pa sa picture. So, yun talaga, wala rin ni katiting na resibo nun, walang airport, wala lahat eh. So, ang galing-galing, ano bang, nagdi-disguise kaya siya pag umaalis? Kasi imposible kung gaano kalaking personality ni Kim Chu, at saka in all fairness kay Kim, every time na nasa in public siya, for example, nasa airport, hindi mo siya mapapansin eh. Kasi because of her skinny na body, the sexy body, and yung height niya, at saka yung kilos niya, kahit siguro mag-face mask siya, mag-cap siya, madali pa rin siyang mapansin. But of course, syempre, not unless yung sobrang balot na balot. At saka pag sa airport naman, di ba, pag ladaan ka ng immigration or marami kang makakasabay, so makikita pa rin eh. So yun talaga napakahusay, yun talaga ang mystery talaga sa akin. So parang gusto ko nga every time, pag na-interview ko nga si Kim Chu, tatanong ko talaga yon kung ano bang ginagawa niya every time na nagta-travel siya. Kasi hindi talaga siya makita, mahanap, no? Nakikita lang naman siya, Diyos ko, sa dami naman na nag-a-abroad, di ba? Sa dami naman nagta-travel. Araw-araw naman yan and any time of the day. So may makakasabay at makakasabay pa rin. So nagdududa nga, ano ba? Nasa Paris ba siya o nandito lang ba sa Pilipinas or whatever? So anyways, ayun na. Ngayon, ang mga chika nga, di ba? Parang, of course, may mga kwento, like may mga nagkaka-interest kay Kim Chu na mga politician, na ganito, na malinis ang ang reputation. But for me kasi, ang hirap kasi ma-involve sa politiko nowadays, talagang, like for example lang magkaroon siya ng maligawan siya ng politiko at magustuhan niya. Kahit hindi siya maliligtas sa mga, sa mga issue. Like for example, si Catherine at yung mayor, nagbabakasyon lang, ang dami ng batikos ng iba, sinasabi puro bakasyon daw, ano nangyari sa mayor, yung mga ganun. So kung gusto niya ma-spoil or hindi makasama si Kim Chu ma-save si Kim Chu sa ganun, so okay na rin, talagang Paolo Abilino level talaga ang dapat sa kanya. At least legit, legal ang mga ang mga pasabog paandar sa buhay.